Si Samantha Keithley ay isang 33-year-old na ina at namumuhay na isang buhay na maituturing na pangarap ng marami. Mayroon siyang 4 na anak na kanyang inaalagaan sa isang magandang bahay sa Land O'Lakes, Florida. Sabay niyang pinagtagumpayan ang 2 trabaho habang ang kanyang mister na si Kirk ay isang iginagalang na deputy ng Hillsborough County Sheriff's Office. Pero noong gabi ng September 23, 2018, ang buhay na parang panaginip ay naging isang bangungot. Si Samantha ay pinanganak noong December 29, 1984 sa Fayetteville, North Carolina. Ang kanyang kabataan ay puno ng pagsubok at katatagan. Noong siya ay 16 years old pa lamang, pumanaw ang kanyang ina dahil sa non-Hodgkin's lymphoma. Sa halip na sumuko sa kalungkutan, pinili ni Samantha na maging matatag at maging sandigan ng kanilang pamilya. Ang maagang responsibilidad na itong humubog kay Samantha para maging kamangha-manghang babae. Si Samantha ay likas na mapag-alaga at mapagprotekta sa iba, kahit siya mismo ay may mga pinagdadaanan. Lumipat ang kanilang pamilya sa Brandon, Florida kung saan siya ay nag-aral sa Bloomingdale High School. Doon niya nakilala si Christine Kellin na naging pinakamatalik niyang kaibigan habang buhay. Magkasabay sila nagtapos noong 2003 at sa panahong yon, halata na sa lahat na may kakaiba talaga kay Samantha, ang kanyang masigla at nakakahawang personalidad. Ayon kay Christine, siya ay parang kuryente na puno ng sigla, napakaganda at sobrang masaya kasama. Pero hindi lang ang kagandahan at kasiglahan ni Samantha ang dahilan kung bakit mahal siya ng mga tao. Mayroon siyang kakayahang ipadama sa iba na sila ay mahalaga at ligtas. Makikita ito sa pag-aaruga niya sa kanyang nakababatang kapatid at sa pagtulong niya sa mga kaibigang nangangailangan. Pagsapit ng September 2018, matagumpay niyang pinagsasabay ang 2 trabaho habang inaalagaan ang 4 niyang anak. Mahigit 10 taon nang nagtatrabaho si Samantha sa Seminole Hard Rock Hotel at Casino sa Tampa at kamakailan lang ay na-promote siya bilang assistant manager. Ang casino ay naging parang ikalawang tahanan niya. Kabisado niyang trabaho at minahal siya ng kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang sipag, dedikasyon at pagiging professional. Pero hindi doon natigil ang mga pangarap ni Samantha. Habang nagtatrabaho sa casino, nag-aral din siya ng nursing at sinubukan na pagiging negosyante sa larangan ng real estate. Kahit wala siyang formal na pagsasanay sa pagbebenta ng mga ari-arian, sumali siya sa Keller Williams Realty sa Lakeland at agad napansin ang kanyang potensyal. Sa maikling panahon pa lang na nasa real estate siya, napakahusay na agad ni Samantha. Kahit ilang buwan pa lang siya nung siya nagsimula sa larangang ito bago siya pumanaw, ipinakita niya ang parehong determinasyon na sipag na naging tatak ng buong buhay niya. Dahil kahit sabay-sabay niyang ginagawa ang lahat ng trabaho, pag-aaral at pagiging ina ng 4 na anak, nagagawa pa rin niya ang pangasiwa ng lahat ng may galing. Namangha mga nakakakilala sa kanya kung paano niya ito nagagawa. Ang maagang pagpasok sa casino, ang pag-aaral ng real estate law hanggang gabi, ang paghatid sundo sa mga anak sa paaralan at ang paghahanda ng baon at pagtulong sa takdang aralin ng mga anak. Parang madali lang sa kanyang lahat kahit halatang napakahirap. Pero higit sa lahat, sinisiguro ni Samantha na ramdam ng lahat ng nakapaligid sa kanya ang kanyang pagmamahal at suporta. Noong 2012, pinakasalan niya si Kirk Keithley at nabuo ang pamilya nila na may 4 na anak. Si Mark na 14 years old ay anak ni Samantha mula sa naunang relasyon. Si Python, 7 years old, ay anak naman ni Kirk sa kanyang dating asawa. Bilang mag-asawa, naging anak nila si Olivia, 4 na taong gulang at si Allen na ay 2 taon pa lamang. Sa panlabas ng tingin, parang perpekto ang kanilang pamilya, masaya, buo at may maganda tahimik na buhay. Noong February 2018, binili nila ang kanilang dream house sa Terrazzo Way sa Bexley Subdivision ng Land O'Lakes. Isang 2 palapag na bahay na kulay kremang puti na nagkakahalaga ng $322,000 o mahigit kumulang na 18 million sa peso. Para sa kanila, yun ang totoong katuparan ng American Dream. Tahimik ang lugar, ligtas para sa mga bata at malapit sa magandang paaralan, isang komunidad na halos lahat ay pinapangarap tirahan. Dapat sana ay perpektong lugar yon para palakihin ang kanilang mga anak. Si Kirk ay isang matatag at mapagkakatiwalang alagad ng batas. Isang uri ng tao na gugustuhin ng kahit sinong pamilya bilang tagapagtanggol. Naging deputy sheriff siya ng Hillsborough County simula noong June 15, 2009 at bago yon ay nagtrabaho siya sa St. Petersburg Police Department simula 2003 hanggang 2009. Maayos at tahimik ang takbo ng kanyang karera. Halos 2 dekada sa serbisyo nang walang malaking insidenteng nangyari.
Gayunman, may mga senyales na kalaunan ay napagtanto ng pamilya na may masakit na katotohanan sa likod nito. Inilarawan ng mga kamag-anak ni Samantha si Kirk bilang isang taong kumikilos na parang mas magaling kaysa sa iba at madalas ay tahimik o mailap kapag may pagtitipon ng pamilya. Ayon sa kapatid ni Samantha na si Taylor, tuwing may hapunan ng pamilya, pinaparamdam daw ni Kirk sa mga kamag-anak na parang wala siyang interes na makilala sila o makipag-usap. Sa kanyang professional na talaan, bagamat wala itong dahilan para siya matanggal sa serbisyo, may ilang nakakabahalang bagay. Noong 2016, nakatanggap siya ng reprimand dahil sa maling paggamit ng mga pasilidad sa komunikasyon. Noong 2011 naman, binigyan siya ng letter of counseling matapos masangkot sa isang aksidenteng trapiko na maiiwasan naman sana. Ang mas kapansin-pansin ay noong 2008 habang nasa St. Petersburg Police Department pa siya. Isang evaluation na nagsabing malamig at masyado siyang seryoso. Kaya nirekomenda siya na sumailalim sa pagsasanay sa interpersonal skills o pakitungo sa kapwa. Ang salitang austere ay may malaking kahulugan lalo na sa mga pagsusuri ng mga pulis. Ibig sabihin nito ay isang taong malamig, mailap at kulang sa pakikitungo o empatya, mga katangiang mahalaga sana bilang mabuting pulis. Ang katotohanang napansin nito ng kanyang mga supervisor at narekomendahan siya ng karagdagang pagsasanay ay nagpapakita na halata sa mga katrabaho ni Kirk na hirap siya sa pakikitungo sa mga tao. Sa kabila ng mga obserbasyong ito, wala namang italang kasaysayan ng karahasan sa tahanan nila. Kahit ang mga pinakamalapit sa mag-asawa ay walang napasing senyales na nasa panganib si Samantha. Madalas ganito ang pangyayari sa mga kaso ng domestic violence kapag ang salarin ay miyembro ng law enforcement. Alam nila kung paano umiwas sa opisyal na dokumento habang patuloy na kinokontrol ang sitwasyon sa loob ng bahay. Ngunit may ibang kwento ang kanilang mga kapitbahay. Si Maya Griffith na nakatira sa tapat ng bahay ng mga Kitli sa loob ng 5 taon bago sila lumipas sa Land O'Lakes noong February 2018 ay nagsabing kilala niya halos lahat sa kanilang lugar at tinatawag pa niyang sarili bilang mayor ng kapitbahayan. Pero may isa raw siyang hindi kailanman nakilala ng lubos, iyon ay si Kirk. Ayon kay Maya, si Samantha ay palakaibigan maliban na lang kung nandun si Kirk. Kapag kasama niya ito, simpleng hello o kaway lamang ang ginagawa nito. Ang detalyeng ito ay lalo pang nakakakilabot kapag binalikan. Ipinapahiwatig nito na posibleng natutunan ni Samantha na baguhin ang kanyang ugali, depende sa presensya ni Kirk, isang karaniwang pattern sa mga relasyong kontrolado o mapang-abuso. Ilang beses sinubukan ni Maya na makipagkaibigan kay Kirk, kahit na ipinakilala pa niya ito sa isang pulis mula Georgia. Umaasang dahil pareho silang may parehong propesyon ay magkakaroon sila ng koneksyon. Ngunit ayon kay Maya, tinalikuran lamang siya ni Kirk at hindi siya pinansin. Ang ganito pag-iisa sa lipunan o social isolation na isang babala sa mga kaso ng domestic violence. Madalas nilang hinihiwalay ang kanilang mga biktima sa mga taong maaaring tumulong o magbigay ng suporta para hindi ito makahanap ng tulong o makakita ng ibang pananaw sa sitwasyon. Pero kahit may mga senyales na hindi pa rin ito naging sapat para mahulaan ang trahedyang mangyayari. Ayon sa mga eksperto sa domestic violence, ang pinakadelikadong oras para sa isang biktima ay pag sinusubukan niyang umalis o maging malaya. At ang malaking tagumpay ni Samantha sa real estate ay maaaring nakita ni Kirk bilang banta sa kanyang kontrol. Ang kaso ni Samantha ay lalo pang nakakalungkot dahil hindi ito isang hiwalay na insidente. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pulis o law enforcement officer ay mas madalas na gumawa ng domestic violence kumpara sa karaniwang tao. At kapag nangyari ito, madalas ay nauuwi sa trahedya o kamatayan. Ang mga katrabaho ni Kirk ay walang ideya sa nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Pero karaniwan sa mga pamilya ng pulis, ang domestic violence ay hindi na ibabalita o napapansin. Alam ng mga pulis kung paano umiwas sa ebidensya. Alam nila kung paano gumagana ang investigasyon. At madalas takot ang mga biktima na mag-report dahil ang mga kasamahan ng abusado ay mismong tutugon sa reklamo. Bukod pa rito ang stress at trauma na dulot ng trabaho ng mga pulis, ang araw-araw na pagharap sa karahasan, panganib at paghihirap ng tao ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang pag-iisip at ugali. Kung walang tamang suporta sa mental health at maayos na paraan ng pagharap ng stress, may ilang mga pulis na binabaling atensyon sa alak, droga o karahasan bilang paraan para makayanan ang bigat ng kanilang trabaho. Sa kaso ni Kirk, ipinakita ng toxicology report kung gaano siya kalasing nung gabing pinatay niya si Samantha.
Ang antas ng alak sa kanyang dugo ay nasa 0.156, halos doble sa legal na limit sa Florida, at may oxycodone pa sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi na siya nasa tamang katinuan para magdesisyon ng maayos. Noong September 23, 2018, nagsimula ang gabi na parang karaniwan lang, ngunit mabilis na lumala ang tensyon sa kanilang tahanan. Masamang pakiramdam ni Samantha, isang simpleng karamdaman na sana'y nag-uudyok na pag-aalaga at pag-unawa mula sa kanyang mister. Pero sa halip, ito naging simula ng 6 na oras na pag-aaway at panghaharas na nauwi sa trahedya. Paulit-ulit na nakiusap si Samantha kay Kirk na pabayaan muna siya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Isang simpleng pakiusap lang sana ito para makapagpahinga na dapat ay nauunawaan ng isang mapagmahal na mister. Ngunit lalong nagalit si Kirk at naging mas marahas at hindi mapakali habang palala ng palala ang kanyang kalasingan. Hindi kailanman nalaman ng buo kung ano talaga ang nagtulak kay Kirk sa ganong galit. Maaring stress sa trabaho, problema sa pera, selos sa tagumpay ni Samantha sa real estate, o ang nakakalasing na halo ng alak, droga at pagiging kontrolado na tuluyan ng pumutok. Dahil sa sobrang lala ng sitwasyon, nagpasya si Samantha na umalis na muna. Kaya pumunta siya sa isang hotel para pansamantalang lumayo. Ang detalyeng ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong alam ni Samantha na delikado ang sitwasyon at sinubukan niyang protektahan ang sarili. Ang pag-alis niya papunta sa hotel ay marahil paraan niya para mapakalma ang sitwasyon at bigyan si Kirk ng oras na lumamig ang ulo. Isa itong makatwirang hakbang sa isang hindi makatwirang sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, nagkamali si Samantha ng desisyon nang bumalik siya sa bahay. Marahil inakala niyang kalmado na si Kirk o nag-aalala siya para sa mga anak nila o baka naman wala siyang ibang mapuntahan. Ano man ang dahilan niya, yun ang desisyon na nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang pagbalik niya ay nagpapakita na baka hindi niya lubusan na unawaan kung gaano kalaki ang panganib. Karaniwan ito sa mga biktima ng domestic violence. Madalas silang maliitin ng mga banta dahil hindi nila maisip na kaya silang saktan, lalo na pumatay ng taong mahal nila. Ang manipulasyon at takot sa ganitong uri ng relasyon ay nagpapalabo sa pagtingin ng biktima sa sariling kaligtasan. 11:50 ng gabi nagpadala si Samantha ng desperadong mensahe sa kanyang matalik na kaibigan na si Christine. Ayon sa kanya, Christine, nababaliw na si Kirk. 6 na oras na niya akong ginagambala. Paulit-ulit ko nang sinasabi na gusto ko lang naman mapag-isa kahit na may sakit ako. Ipinapakita ng mga mensaheng ito ang larawan ng isang babaeng desperado at takot na humihingi ng tulong sa pinakamalapit niyang kaibigan. Ang linyang nababaliw na si Kirk ay nagpapahiwatig na ibang-iba na ang ugali ni Kirk o mas matindi na ang galit niya kaysa dati ng magulong relasyon nila. Sa isang napakahalagang detalye, sinabi rin ni Samantha na itinapon ko na ang singsing ko sa labas. Tinutukoy niya ang singsing sa kasal na sumisimbolo sa tuluyang pagkasira ng kanilang pagsasama. Ang pagtapon ng singsing ay tanda ng pagtatapos at pagpoprotesta. Isang malakas na pahayag na ayaw niya magpatuloy sa relasyon at maaring ito ang lalong nagpagalit kay Kirk. Mahalaga rin ang oras ng mga mensaheng ito. 11:50 ng gabi buhay pa si Samantha at nakapagpadala pa ng mensahe. Mahigit 1 oras lang lumipas, patay na siya. Nabasa ni Christine ang mga mensahe ng bandang 2:00 sa madaling araw at huli ng lahat. Bandang hating gabi ng September 24, 2018, binaril ni Kirk si Samantha habang nakaupo ito sa sofa sa ibaba ng bahay. Ang katotohanan na nakaupo si Samantha sa sofa ay nagpapahiwatig na hindi niya inaasahan ang pag-atake. Marahil ay akala niya kalmado na si Kirk o baka pagod na siya matapos ang 6 na oras ng pang-aaway kaya ibinaba na niya ang kanyang depensa. Ano man ang dahilan, sinamantala ni Kirk ang kahinaan ni Samantha upang gawin ang pinakamalupit na hakbang ng pagkontrol at pagpatay sa kanya. Pagkatapos barilin si Samantha, umakyat si Kirk at binaril ang sarili. Ngunit hindi doon nagtapos ang karahasan. 4 na bata ang nasa loob ng bahay habang nangyayari ang lahat at habang buhay nang dadali ng trauma na kanilang nasaksihan at narinig. Ang 14-year-old na si Mark na anak ni Samantha ay nagpakita ng pambihirang tapang nang marinig ang putok at nandiskubre ang bangkay na kanyang ina. Hindi siya natigilan o nagpanik, sa halip ay kumilos siya agad para mailigtas ang kanyang mga nakababatang kapatid at makatawag ng tulong. Gumapang si Mark palabas sa ilalim ng pinto ng garahe para makatakas. Isang detalye na nagpapakita ng kanyang presence of mind kahit nasa gitna siya ng matinding takot at trauma. Pagkatapos tumawag siya sa 911,
ang tawag na nagpabatid sa mga otoridad tungkol sa nangyaring trahedya. Ang mga salitang binitawan niya ay naglalarawan ng tindi ng kanyang nakita, ngunit ipinakita rin ang kanyang katatagan lalo na sa murang edad. Sabi ni Mark habang umiiyak na, binaril si mama, Diyos ko po, binaril ng stepdad ko si mama sa ulo. Kahit umiiyak at nanginginig, nagawa pa rin niyang ibigay ang mahahalagang detalye sa dispatcher. Tinanong siya ng dispatcher tungkol sa lokasyon ng baril at kung ano nangyari. Ang sagot ni Mark, nag-aaway po sila buong gabi. Umalis si mama at pumunta sa hotel. Pagbalik niya, narinig ko ulit silang nagtatalo tapos may narinig akong putok. Paglabas ko, duguan siya at patay na si mama. Ang paraan ng pagkukwento ni Mark na duguan siya nung nakita niyang patay ng kanyang ina ay sobrang masakit sa puso. Walang batang dapat makakita ng ganong eksena, lalo na sa sarili niyang magulang, at pagkatapos ay kailangan niya pang ilarawan ito sa 911 dispatcher. Nang tanungin siya ng dispatcher tungkol sa kanyang stepdad, muling sumigaw si Mark na binaril niya si mama sa ulo. Binaril ng stepdad ko si mama sa ulo. Ang paulit-ulit niyang pagbanggit ng mga salitang ito ay nagpapakita na hirap siyang unawain ang nangyari. Karaniwan ito sa mga taong nakakaranas ng matinding trauma. Dahil inuulit ng isip ang mga pangyayari habang sinusubukang tanggapin ang di matanggap na katotohanan. Pagkatapos nun, naputol ng linya. Ilang minutong matinding kaba ang lumipas habang paulit-ulit nang tinatawagan ng dispatcher si Mark, ngunit walang sagot. Ang hindi nila alam kung ligtas pa ba si Mark o kung nasa paligid pa si Kirk at nananatiling banta sa mga bata. Sa wakas, tumawag muli si Mark, ipinaliwanag niyang tumigil sa paggana kanyang telepono. Sa mga sandaling yon, ama ng kaibigan niyang humawak ng tawag at ipinaalam sa dispatcher na kasama na niya si Mark at labis itong nahihirapan. Natagpuan nila si Samantha na nakahandusay sa sofa, may tama ng bala sa ulo. At sa itaas ng bahay naroon naman ang bangkay ni Kirk na may tama rin ng bala, halatang nagpakamatay. Ligtas ang 4 na bata ngunit labis na natroma sa mga nasaksihan nila. Tulad ng nabanggit ko kanina, lumabas sa toxicology report na si Kirk ay lasing at may oxycodone sa katawan nung gabing yon. Ang pagsasama ng dalawang pampakalma ay lubhang mapanganib, maaring magdulot ng pagkalito o labis na galit at pagkawala ng kontrol hanggang sa mauwi sa malagim na karahasan. Ang trahedya ay gumulat sa maraming komunidad. Agad na kumilos ang real estate community kung saan kabilang si Samantha. Sa loob lamang ng 24 hours, nag-organisa ang mga kasamahan niya ng GoFundMe campaign na nakaipon ng halos $80,000 o mahigit 4 million sa peso para sa 4 niyang anak. Ang mga bata ay iniwan sa pangangalaga ng ama ni Samantha at ang tulong pinansyal mula sa komunidad ay naging sandigan para sa kanilang kinabukasan. Noong October 2, daan-daang kataong dumalo sa Bell Shoals Baptist Church sa Brandon upang bigyan siya ng huling parangal. Doon nagbigay ng makabuluhang mensahe ang tiyuhin ni Samantha na si Ted tungkol sa kung paano siya dapat alalahanin. Ang kasong ito ay nagpapakita ng panganib ng domestic violence sa loob mismo ng mga pamilyang may miyembro ng mga pulis o law enforcement at ang pagkabigo ng mga programang pangkalusugan pangkaisipan na madalas ay hindi ginagamit dahil sa takot o hiya. Ang pagkamatay ni Samantha ay naging simula ng mga makabuluhang pagbabago na maaaring nakapagpaligtas ng iba pang pamilya sa parehong kapalaran. At ang 4 niyang anak na labis niya minahal ay nagpapatuloy sa pamana ng kanyang kabutihan at lakas. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!